Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong April 25 taong 2024. At ayan, ang ating pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Pepe. At mapapansin po natin dito na pagkatapos po ng kanyang breakout dito sa kanyang bullish flag pattern na ito ay mukhang makakaranas po siya ng isang retest ngayon. Ayan, sa tingin ko po rito ay sa aking analysis po rito ay magkakaroon po siya ng minor correction. Dito po posibleng yung kanyang minor correction po rito ay aabot po siya rito mismo sa ibabaw ng nabasag nating bullish flag pattern. Pero pagkatapos po ng kanyang retest na ito ay magpapatuloy po siya sa pag-angat sa presyo sa mga susunod na araw. Ganyan po talaga ang kadalasang nangyayari kapag nagkakaroon po tayo ng breakout. Pagkatapos ng breakout ay lagi pong sinusundan yan ng isang retest, minor retest. At pagkatapos po ng minor retest na yan ay saka po siya magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At yan, dito po tayo sa meme coin rankings by market capitalization kung saan ay makikita po natin dito ay top 3 na po. Nananatiling top 3 po itong si Pepe. Ayan, dito sa rankings ng mga meme coins. Nitong mga nakalipas na araw ay nasa top 4 po siya. Pero kahapon po, nagsimula po kahapon ay yan, nasungkit po niya ang top 3. Pagiging top 3 ng mga meme coins natin dito. Kaya yan, ang dati pong top 3 ay itong si Dogwiffe Hat. Kaya yan, nagawa pong agawin ni Pepe ang top 3 spot na ito mula kay Dogwiffe Hat. Kaya yan, bumaba po si Dogwiffe Hat at napunta po siya dito sa top 4. Ayan. Sapagkat mapapansin po natin dito kay Pepe na ang kanyang performance nitong nakalipas na 7 araw ay mataas pa rin, malaki pa rin, 47.35%. Kaya kung pag nakabili ka po ng Pepe nitong nakalipas na 7 araw ay gain ka pa rin. Yan, may kita ka pa rin na 47.35% ngayon. Pero nitong nakalipas na 24 oras ay bumagsak na pa po siya ng 77.68%. Kasi yan, magkakaroon po siya ng isang retest or correction ngayon. Dito naman po sa kanyang market cap at saka trading volume ay bagsak na rin po. Yan, yung kanyang market cap ay bumagsak ng 11.10% at saka yung kanyang trading volume ay 23.61% yung kanyang binagsak. Yan, nagpapakita po yan na talagang nakakaranas ng isang pagbagsak itong si Pepe kasi maaring may maraming mga nagbebenta. Yan, maraming nag-take profit po dito. Nakita nila na nagkaroon ng breakout kaya nag-take profit po siguro sila rito. Pero yan, gaya ng sinabi ko kanina ay pagkatapos po ng retest, sa tingin ko retest lamang po yan dito. Yan, dito sa upper portion ng ating nabasag na bullish flag pattern. Ayan, pagkatapos po niyang mag-retest dito, tatalbog po siya. Ayan, at dito po siya magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. At babalikan po niya ang resistance line natin dito na 50 digits 846 para basagin ito. At sa tingin ko sa pagkakataong ito ay mababasag po niya ito at ayan, aakyat pa siya sa mas mataas na presyo. At sa tingin ko ay kung pag nabasag po niya ang resistance line natin dito ay dito na po niya magagawang akyatin ang ating pinaka-target dito. Ayan, ang ating pinaka-target na major resistance line dito na 40 digits 1085. At check naman po natin yung kanilang official X account kung ano ang bago rito. Ayan, bagong tweet po nila. Ayan, Coinbase launches Pepe Perpetual Futures. Yan pa po yung last April 23 pa po yung kanilang latest. Ayan, walang bago.
At ayan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Pepe. At mapapansin po natin dito na nabubuo na yung ating bullish signal dito sa ating hazard indicator. Nagkukulay green na po siya ngayon. Kapag nagpatuloy po yan na habang humahaba ito ay patuloy na nananatiling kulay green yung ating signal, tumataas yung ating analysis dito na yung pagbagsak po na nararanasan ni Pepe ngayon ay isa lamang pong correction or isa lamang pong retest dito. At ang isa pa rito ay bullish na bullish po yung signal natin dito sa ating QQE mode indicator. Ayan, mga kulay blue na yung mga nabubuong QQE bars natin dito. Kapag nagpatuloy po ito ay sa tingin ko ay ayan, napakataas ang chances na isa lamang retest yung nararanasang pagbagsak ni Pepe ngayon. At gaya ng sinabi ko kanina ay ayan, babagsak po siya rito, tatalbog po siya rito at magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya ganyan po yung nakikita ko rito base sa ating mga indicators dito. Pagdating naman po sa ating pag-i-spot trading ay syempre, ayan, nakabili po ako rito noong ayan, bumagsak po siya rito, pinatamaan niya yung major support line natin dito sa 50 digits 439. Kaya ayan, nakapag-take profit na po ako. Ayan, nag-take profit ako ng konti dito. Yan, nung nagkaroon ng breakout dito. Yan, konti lang. Tapos, syempre, dito na rin. Balak ko na rin po mag-take profit dito. Ng konti lang. Yung talagang medyo dadagdagan ko yung take profit ko. Yan, kasi ay dito. Ito po yung talagang ultimate na price target natin dito. Kasi sa tingin ko kapag umabot po siya rito ay posible po siyang makaranas ng correction. Yan, posible po siyang bumagsak at umabot po siya dito. Yan, posibleng babalik po siya rito sa 50 digits 846 kung saan ay yan, dito na naman po tayo pwedeng makabili. Pero yan, medyo yan, sa ilang araw po siguro yan. At ngayon ay yung ating tinututukan po muna rito, yung ating binabantayan po muna natin dito ay yung kanyang correction dito. Kung kailan matatapos yung kanyang correction dito. Ayan, pwede naman po tayong yung mga gustong pumasok naman po ay pwede naman po tayong mag-buy dito. Ayan, pwede naman po tayong bumili rito sa upper portion ng bullish flag pattern na ito. Sakaling patatamaan niya ito or tutusukin niya rito ay makakabili ulit po tayo rito. Yan, lalong-lalo na sa mga bago pa lamang na gustong pumasok or mag-invest dito kay Pepe na yan, na gusto ng kasi umaangat po kasi ngayon eh. Pero ito po yung best chances natin. Yan, bumili tayo dito sa nabasag na upper portion ng ating bullish flag pattern na ito. Para kung sakaling tinamaan po niya yan, ayan, ay at makaka-recover na ito. Ay ayan, ito po yung sunod na price target natin dito. Yan, ang 50 digits 846. Kaya ayan, ang ganda po ng pinapakita ngayon na performance ni Pepe. Ayan, yan, gaya ng sinabi ko kanina, kung isa po kayo sa nakabili rito, yan, ay laki po ng kinita natin dito. Maski ngayon lang tayo magte-take profit dito, maski hindi tayo nakapag-take profit dito or dito, ayan, ay maski ngayon lang tayo magte-take profit ay okay na rin yan. Ayan, kasi nasa 47% na rin po yan. Yan, laki po yan last 7 days. Siguro mga dito pa yan yung mga yung mga nakabili rito. Yan, last 7 days po kasi yan. Kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan nga, dito yung mga nakabili dito sa candlestick na ito. May 40 may at least 47% po sila. Ayan. Kaya ganyan lamang po yung mga sumusunod sa aking simpleng strategy dito. Ay ayan, kumita na po tayo. Ayan, dapat nakabili na rin po kayo rito. Kung nasundan po talaga ninyo yung aking simpleng strategy rito, ay kumita na po tayo ngayon dito. Ayan, take profit natin po rito. At ngayon ay inaabangan po natin ay yung kanyang recovery
Yan gaya ng sinabi ko kanina. Kaya ayan po ulit. Ayan, summarize ko lamang po ulit bago po tayo magtapos sa video na ito. Ay ayan, ang inihintay lamang po natin dito ay yung kanyang recovery or pagtatapos ng kanyang retest dito. Ayan, kaya sa tingin ko ay ayan, magre-retest po siya rito. Pagkatapos niyan ay makaka-recover na po siya at magpapatuloy po siya sa kanyang pag-akyat. At aakyatin po niya ang pinaka-ultimate price target natin dito na 40 digits 1085. Basta depende po yan. Basta kung mapapansin po natin na tuloy-tuloy yung ating bullish momentum dito, ay kakayanin po niyang akyatin ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.